identifying the areas for growth. Kinakailangan, tignan mo, kaya nga magsalalit tayo, tignan natin ito, kinakailangan mag-grow ako sa kalagayan ito. So, kayong mga kabataan, maaaring pagka pinagsasabihan kayo, nagagalit kayo. So, you need to grow. Amen? Kinakailangan ma-overcome nyo yan. At ngayon, hindi mo maintindihan ang mga magulang. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Isang araw, pag naging magulang ka na, doon mo pala nang maintindihan. Pero, dapat ngayon, naririnig mo na kung pinag-uusapan natin. Bakit kaya pinipigilan ako na ganito? Bakit kaya? Ba't yung iba, wala namang rules na cellphone? Ba't iba, pinababayaan lang yung na mag-cellphone yung mga anak nila. You go ahead, mag-cellphone ka ng madaling araw, tignan natin saan ka dadalhin. O, bakit marami yung mga nalilate na nagigising? Bakit walang iba kundi kasi cellphone? Ito, sinasabi ko po, ulitin ko po, yung sinabi ko sa inyo last time. Ang matinding problema ngayon ng maraming mga tao dahilan sa kagagamit nila ng cellphone, na-hook sila sa pornography. Hindi lamang po young people, hindi lamang po kabataan, maging mga adults. At yan ang nakakalungkot, mga kapatid. At least may narinig kayo mula sa akin. Amen? Naalala sinabi ko po nung linggo, ako nakiusap sa inyo. Sabi ko nung linggo sa announcement ko, nakikiusap ako sa inyo. Pag pumunta kayo dito sa simbahan, kinakailangan kung nagpasa man kayo ng link, after naipasa yung link, you need to keep your cellphone and listen to the Word of God. At may isang mga kabataan, sinasabi ko sila dito sa simbahan, pag pumunta kayo dito para mag-practice, pumunta kayo dito para sa activity ng simbahan, gawin ninyo ang activity ng simbahan. Huwag kayo pupunta kung saan at mag-cellphone kayo at ganyan ang ginagawa nyo sa bahay ninyo. Pag pumunta nyo sa church, ganoon pa rin. Kaya kailangan meron tayong pamantayan. Ngayon kung naiirita kayo sa sinasabi ko sa inyo, at least nararamdaman nyo na kayo po ay nandito sa simbahan. Hindi ako nandito para manatake sa inyo, nandito ako sapagkat concerned ako sa inyo pong spiritual na buhay. By the way, lahat po tayo dito, wala mo accepted. Mula sa akin, sa ating lahat, wala accepted dito. Kaya mga kapatid, kinakailangan maging maingat po tayo. Alam niyo po, ang diablo, matalino. Sasabihin ko po sa inyo, hindi niyo kayang labanan ang diablo ng inyong sarili lamang. Even gaano ka man training meron ka, gaano ng kataas ang pinag-aralan mo, lahat po tayo subject ng diablo. Sabi ng Bible, as the devil, as a roaring lion walking about seeking whom he may devour. Ang masaklat pa nito mga, pag na-hook po kayo, ikaw lang ang nag-enjoy. Pero kapag ikaw ay mababayad na ng kasalanan mo, sasabihin ko sa inyo, hindi lang ikaw apektado, kasama pati pamilya mo, kasama pati trabaho mo, kaya nga makinig na tayo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon mga kabataan na patalok-talok sa mga magulang ninyo, ngayon pa lamang ayusin ninyo. Wala namang masamang magbuntis kung kayo po ay nag-asawa na ng tama at nagkaroon kayo ng pamilya, magbubuntis kayo. Pero magbuntis kayo ng 15 years old. Sa palagay niyo po, tama po yun. Dalagin din ka. Magbubuntis ka ng 15 anyos. Sa palagay niyo, tama po kaya yun. Kaaya-aya kaya yun. Kaya, grabe na ho talaga ang bando natin dito. Kaya nga po, let's just imagine, maraming mga kabataan nakikipag-away sila sa magulang nila dahil sa pinipigilan sila sa kanilang cellphone. Nakikipag-wrestling siya sa nanay niya. Ang tawag mo din ay MMA. Ang MMA, Mixed Martial Arts. Makikipag-wrestling, makikipag-sabunutan. Nakakahiya kayo mga kabataan kayo. Kaya mga kapatid, sabi ko naman po sa inyo, ang ating mga cellphone, makapakinabangan natin yan kung gagamitin natin yan sa maayos. Pero, kapag hindi natin ginamit yan ng maayos, yan ang ikakasira ng inyong buhay, yan ang ikakasira ng inyong pamilya, at yan ang magpapalayo sa inyo sa Panginoon. Nakinig na po yung sinasabi ko po.
Mga kapatid, ako, nakakausap na ako at nag-a-advise na ako ng umiiyak dahilan sa kanyang kabigatan. Naulog sa akin, boom! Ganun ang kadali. Pero, kinakailangan makinig na po kayo. Amen? At least, yung nga kong kinikwento ko ng Sunday, hindi ako nagkwento para manira ng tao, but I'm just making them an illustration. Anyway, hindi ko naman pinapangalanan. Hindi ko naman sinasabi yung pangalan nila. O meron lang isang nanay, isang tatay, may young people. Ngayon gusto niyo bang makilala, at kailangan niyo pa ng maraming informasyon, magbayad kayo. Lumapit kayo sa akin, magbayad kayo. Hindi po. So, mga kapatid, kinakailangan maglagay tayo, identify niyo saan kayo dapat. Areas, identify the areas for growth. O maaari ni Pastor, hindi naman na ako nahok pa sa pornography. Well, salamat sa Panginoon. Pero, tignan mo rin yung oras mo na kung ano nung pinapanood mo. Hindi nga pornografiya. Joke naman yan, Pastor. Okay, sige, tignan natin. Mga pa naman yan, Pastor. Real lang din naman. O, tignan mo. Kita mo, hindi ka nga makapanood ng programa ng simbahan, hindi ka makapag-join sa devotion, hindi ka makapag-join ng word, pero merong panahon na nanonood ng reel. Oh, hindi nga pornography, kung tanggapin natin, na bakit nag-relation out kayo, sige. Now, hindi ka nga nanonood ng pornografiya, salamat sa Panginoon. Now, pero naubos naman yung oras mo dyan, pagdating sa activity ng simbahan, hindi kayo makita sa mga devotions. Sa palagay po kaya. At inuubos na yung oras ninyo. Tatamarin na kayo sa gaano ilang oras ka na nalangin. Ilang oras ang nagbasa ng Bible. Pero ilang oras ang inuubos mo din sa kakarin mo. O tapos sasama ka, at pagdating ng visitation, hindi ka makasama sa visitation. Sasabihin mo, busy ka. Pero wala namang ibang ginawa, kundi nanood ng reel, nanood ng YouTube, nanood ng... So, identify the areas for growth. Mga practical itong pinag-usapan natin, mga kapatid. So, maaaring kayo, sulwirin ka na, nandiyan ka na lagi. Kumusta naman po kaya yung sulwirin life mo? Kumusta naman kaya yung giving life mo bilang isang Kristiyano? Kaya maraming mga areas na dapat nating bigyan pansin at lumago tayo sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Maaaring, yung iba sa inyo, madali tayong mairita. Lalo-lalo na, pagka wala na kayong pera, madali kayong mairita. Amen? Irritable ka na. Kaya nga alam mo, makikilala mo daw yung mga tao. Ito ang sintomas ng mga walang pera. Mairitin ang ulo. Pangalawa, mairitin ang ulo. Pangatlo, mairitin ang ulo. Ang dami pare-parehas ng bala. Kaya nakita niyo po. So, kinakailangan mag-grow tayo dyan, mga kapatid. Kaya nga pag kayo sa inyo, pag wala na kayong pera, talagang grabe na, kinakabahan na kayo. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, kampante ka, at na-overcome mo na, at lalo mong pinagtitibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. So, examining ourselves, mga kapatid, identifying the areas for growth. Kaya kinakailangan may ma-overcome tayo dito bilang isang Kristiyano, ma-overcome natin yung ganito, at higit sa lahat, isa sa matinding kalaban ng Kristiyano, katamaran. Amen? Katamaran. Lahat tayo dito mga subject dito pagdating sa katamaran. Katamaran na gawin ang mga bagay na para sa Panginoon. Bakit kaya pagdating sa simbahan para sa gawain ng Panginoon tinatamad tayo, pero sa iba, grabe excitement natin. Diba? Kaya mga kapatid, lahat naman tayo dito, welcome, alam nyo, isa sa nakita ko problema din, no? Pinuntahan ko mga kapatid, ako tanggap ko dun sa lugar na ito, mahirap, pero isang bagay na nakita ko doon, katamaran. Kasi nung kinain nung dagat yung
property ng church. Pero prior pa mangyari yun, kaya nung nag-video kami ni Pastor, hindi na siya nakaimik habang pinakakita ko yung pangyayari doon. Dinaanan ng bagyo yung church. And then, yun yung nangyari, ang tagal na buko, kinalawang na hindi, higit sa lahat yung harapan, kinain talaga ng dagat. Pero, doon pa man, doon pa lang kami sa amin ng Pastor, kinakailangan maglagay ka ng mga bato-bato dito sa harapan. Bato-bato, bato-bato. Ayayahin mo yung mga members, maglagay kayo ng bato-bato. Ilang taon ng bato-bato, bato-bato, bato-bato. Saan marami ng bato? Pero may isang bato, walang nakarating talaga. Kaya nang kinain ng dagat, sabi ni Pastor, hindi na sinunod yung ginawa. Tinamad. Kaya nga, lahat tayo dito, kapag tinamad talaga tayo, wala na. Di ba yung iba? Pag tinamad na bumalik ng hapon, wala na. Amen! Pag tinamad na sa panalangin, pag tinamad na pumunta ng midweek service, kahit ang lapit-lapit, pag tinamad na talaga, wala na. So mag-iisip na tayo ng maraming dahilan. Kaya kapag tinamad tayo, maglalagay tayo ng maraming dahilan. Amen? Ang hirap kasi, muulan basta, lahat na sasabihin. Bakit? Tinamad. Kaya naman, di ba sabi ng Biblia, mayroong liyong sa labas. Oh, dami ng reason. Tinamad na eh. Kaya gano'n naman tayo, pagka tinamad tayo, maghahanap na lang tayo ng dahilan para di mo gawin to justify our laziness, mga kapatid. Lahat tayo dito. Kaya tignan mo yung mga nag-aaral, pag tinamad na talaga yan sa pag-aaral nila. Meron ako kung isang kausap, sabi ko, bakit di mo ginawa yung assignment mo? Alam mo ba ang assignment niya? Meron po. Alam mo ba yan? Opo. Eh, anong ginawa mo? Inantok na po kasi ako. Inantok na po kasi ako. Hinayaan niya yung antok at hindi niya gawin yung assignment. Anong ibig sabihin? Katamaran. Inantok, pinabayaan na yung antok. Ang masakla ka, pag ginawa mo, tutulaan ka na na ganyan. Sabi ko, saan ka dadalhin ang katamaran? Well, ba alam kahit po saan? Sige po, kayo na nagtatrabaho sa mga muna, sa mga nag-aaral. Okay? Tumingin dito sa akin yung mga nag-aaral. Mga elementary, high school, college. Ngayon, pag patamad-tamad kayo sa pag-aaral ninyo, saan kayo dadalhin ng inyong katamaran? Sabihin niyo po sa akin. Wala. Hindi niyo maabot ang inyong pangarap. Yan ay sa mga nag-aaral. Tayo naman pong mga nagtatrabaho. Sa mga nagtatrabaho, tatay na nagtatrabaho. Kung magpatamad-tamad tayo mga tatay sa trabaho natin, saan tayo dadalhin ng ating katamaran na yan? Sasabihin ko po sa inyo, wala. Amen? Wala. Kaya masasabi ko, meron lang mga taong mga umasenso, mga kapatid. Yan yung mga, sasabihin ko po sa inyo, halos yung gabing araw para lang magtrabaho. Di ba? Kahit si Ricky, tanongin ninyo sa mga nagbebenta ng lupa. Sa mga networking, lahat na nag-business, ano ang sasabihin sa iyo ng mga motivators ninyo? Focus, 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 focus. Para ma-hit mo yung target mo, focus ka talaga. At pag nakafocus ka, hindi ka pwede magpatulog-tulog. Hindi ka pwede magpaantok-antok. Honestly, iba po sa atin, gusto niya lang matulog. Pero kinakailangan mong gawin ito. Kinakailangan gawin mo ito. Bakit? Tatrabaho ka. Alam-alam sa pangangailangan natin. Titiisin mo lahat yun. Sekas din naman sa gawain ng Panginoon. Saan tayo dadalhin kapag patulog-tulog tayo? Wala. Kaya maging sa amin po, sinasabi nga ni Pastor, sana dumating yung pagkakataon na makita ninyo yung resulta ng tinatrabaho ninyo sa gawain ng Panginoon.
Kaya masabi ko, salamat po yung training na tinanggap natin sa simbahan. Na mag-focus talaga sa gawain ng Panginoon, magpatuloy sa gawain ng course. Kaya masabi nga ni Pastor Hill, God blesses the man and not the place. And even si Pastor Ed, sinasabi na God blesses the man and not the place. Kaya nga, kapag isang tayo ay mayroong dedikasyon, naniniwala kahit sa ilagay yan, magsusurvive yan. Pero kapag isang tao, papangantaman, kaya saan ka dadalhin ang katamaran kung puro ka na lang excuses, wala. Kaya mga kapatid, salamat kung may nag-motivate sa atin. Kaya matanggapin natin yung mga motivations natin. Kaya ang ganun din sa gawain po ng Panginoon. Hindi pwedeng spare time na natin ay ibibigay sa gawain ng Panginoon. Well, in fact, sabi ko nga sa inyo, what matters is pagdating natin sa Panginoon, hindi ka na tatanungin. Paano mo pinagbuti yung pag-aaral mo? Hindi. Paano mo pinagbuti yung buhay mo bilang isang Kristiyano? Amen? Kaya nga, ididil tayo ng Panginoon as the judgment seat of Christ as I close this message this morning as a servant of God. Kaya identify the areas for growth. Kinakailangan ma-identify natin ito. Dapat magkaroon ako dito. Bakit kaya wala akong kasiyahan sa pagpupunta sa church? Bakit kaya dito grabe yung kasiyahan ko sa kalokohan, pero sa gawain ng Panginoon, wala akong kasiyahan. So, kinakailangan itin mo ng maiiyan. Makiusap tayo sa Panginoon at nakita natin yung paglago sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, sulitin ko po, i-identify natin saan bagay dapat tayo mag-grow. Yung ba sa inyo, sinusundo pa kayo at kung hindi kayo gisingin, hindi kayo gigising, kung kailan dadating susunod, kung kapalangang maliligo, kinakailangan mag-grow ka na rin. Amen? Ito instruction ko sa mga hindi lang kasi sinusunod yung instruction ko Bakit? Medyo nagiging lenient sila. Pagpunta nila, kung kailan dadating, saka magbibihis. Pero of course, naintindihan ko mga baguhan pa. Pero, kaya sabi ko nga, pag disciple mo siya, tuturuan mo siya, kaya bakit na nag-visit ng Sabado? Ang service natin ay 8:30. Kaya kung 8:30 ang service, so kinakailangan may allowance ka para makarating ka sa church ng 8:30, bago mag 8:30. Amen? Ganun din sa trabaho natin. Kung 8:30 ang trabaho mo, ay pag-aalis sa bahay mo ng 8:30. Kung may travel time ka pa, gaano kahaba yung travel time mo? Gaano kahaba yung pagbibihis mo? Di ba? Yung lalo na yung mga babae, pag nagbihis sila, kailangan nila ng 30 minutes. Kasi marami silang naayusin. O, kailangan kasama yan sa bibigyan mo ng pansin. Amen? Kaya nga, at least alam mo para pagdating mo sa simbahan, masaya ka at handa ka para sa gawain ng Panginoon. So, identify areas for growth. Prayer mo, Bible reading time mo, pagpunta mo sa church, your giving life, your right relationship with God. Ang dami, at maaaring hindi ko nabanggit dito, pero at least, in general, identify the areas that you need to grow in your Christian life. Maaaring hindi ka nagiging grateful, hindi ka nagiging mapagpasalamat. This time, kinakailan matuto kang magpasalamat sa Panginoon. At kayong mga kabataan, sa mga magulang ninyo, maaaring hindi nakikita yung ginagawa, yung effort ng mga magulang ninyo. Mapasalamatan mo man lang sila sa kanilang ginagawa sa iyo. Magpasalamat din, may gumigising pa sa iyo. Pero sana dumating ka rin sa pagkakataon na hindi ka nagigisingin. Kundi meron ka ng pagkukusa. Hindi ka namin pinili na pumunta sa church. Kundi masaya mo lang gagawin ang lahat ng mga bagay is because you are growing. Don't you know, the happiest Christian is those who are growing Christian. Kaya masayang Kristiyano, yun yung mga lumalag ng Kristiyano. By the way, ang paglago hindi natatapos. Walang katapusan ang paglago.
tuloy-tuloy po yan. Amen? Hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tumayo po tayo, dakilan namin Diyos. Maraming salamat po. Maraming